Magandang araw, ayon kay Naoya Inoue mula sa ulat ng Yahoo Japan. Hindi siya fixated o masyadong nakapokus lamang kay Bam Rodriguez. Kung magpapasya si Bam Rodriguez na manatili o magpatuloy muna sa bantamweight division, bukas si Inoue na umakyat agad sa featherweight 126 pounds para doon kumuha ng bagong hamon at karagdagang titulo. Handa pa rin naman si Inoue na labanan si Bam sa paligid ng Pebrero kung magkakasundo ang magkabilang kampo. Ipinapakita ni Inoue na siyang A-side at hindi niya kailangan maghintay ng matagal. Kung talagang gusto ng kampo ni Bam ang laban, kailangan nilang umakyat sa super bantamweight 122 pounds sa takdang oras na hihilingin ni Inoue. Maraming boxing fans ang mas gustong makitang umakyat na si Inoue sa featherweight upang maging 5 division world champion at harapin ang mga kampiyon doon tulad ni na Rafael Espinosa, Nick Ball at iba pa. Lalo't napag-alaman na nitong mga nagdaang taon na planado na niya ang kanyang pagre-retiro sa hinaharap. Ang labang Inoue versus Bam ay isa sa mga pinakaabangang super fight sa mga mas maliliit na timbang dahil pareho silang pound for pound elite. Subalit kung mag-aalangan ang kampo ni Bam dahil sa timbang o schedule, hindi mag-aaksaya ng panahon si Inoue at didiretso na ito sa featherweight. Samantala, General Cuadro Casimero magiging world champion uli. Inoue babakantein na ang mga belt. Kapag tuluyang umakyat si Inoue, kailangan niyang ibakante ang kanyang 4 na major belts, WBO, IBF, WBC, WBA sa 122 pounds. Mawawala ang pinakamalaking roadblock sa division na si Naoya Inoue nga. Sa halip na isa lang ang humahawak ng lahat ng titulo, magkakaroon ng 4 na bagong kampiyon. Kaya mas lalaki ang tsansa ng mga contenders na maging world champion muli tulad ni General Cuadro Casimero. Matapos ang panalo laban kay Luis Pantera Nery, muling pumasok at tumaas ang posisyon ni Casimero sa mga world rankings. Dahil dating WBO bantamweight champion si Casimero, pamilyar at mas magandang track record na siya sa organisasyon. Kapag nabakante ang WBO belt, napakalaki ng tsansa niyang may konsidera sa isang vacant title fight o isang final eliminator, lalo pat WBO number 4 siya. Sa IBF number 10 si Casimero, kaya pasok na rin siya sa top 10 contenders ng IBF. Sa WBC number 11 sa featherweight si Casimero. Hindi lang si Casimero ang nag-aabang, katunggali niya para sa mga vacant belts ang iba pang top contender sa 122 pounds tulad ni Carlos Martin number 1 sa WBO, Sam Goodman at Murodjon Akhmadaliev. Upang masiguro ni Casimero na hindi siya maungusan sa rankings habang inaayos sa mga negosasyon sa fight promotions sa ilalim ni Koki Kameda, kailangan niyang manatiling aktibo at tuloy-tuloy na manalo sa kanyang mga susunod na laban. Ang pag-akyat ni Inoue sa 122 pounds patungong 126 pounds ang pinakamagandang balita at pinakamabilis na shortcut para muling makasungkit ng World Championship belt si Casimero, lalo na sa WBO at IBF kung saan kwalipikado na siya sa mga eliminator o direktang title fight. Magandang araw. Pinag-uusapan ngayon ang post ni Papsi Kultura, isang miyembro ng Casimero team, sa selebrasyon ng panalo ni Casimero kay Nery, kung saan dumalo si Koki Kameda. Ay may nagsalita daw sa background na title match na daw ang sunod ni Casimero. At makikita nga dito sa video ito na tuwang-tuwa talaga si Koki Kameda sa panalo ni Casimero at hangang-hanga siya kay Casimero, kung saan direktang sinabi pa niya kay Casimero na very strong. Punch good. Very strong. At dinemo pa ang left hook na itinira ni Casimero para bumagsak si Nery. Posible naman totoo na title match na ang susunod na laban ni Casimero. Pwede itong mangyari dahil ito talaga ang pinupush ng Kameda Promotions na plano para kay Casimero. Matapos pumirma si Casimero sa ilalim ng Kameda Promotions, naging malinaw ang layunin ng grupo ang mabilisang ibalik si Cuadrolas sa unahan ng pila para sa isang world title shot. Dahil kilala ang Kameda Promotions sa Japan sa pag-organisa ng malalaking event at mayroon silang malakas na impluensya sa mga major sanctioning bodies gaya ng WBA, WBC at WBO, kaya kaya nilang i-negotiate na maging mandatory challenger o makakuha agad ng eliminator fight si Casimero para sa isang world title belt. Alam ni Koki Kameda na si Casimero ay 36 years old na, kaya wala na silang panahon para sa mga tune-up fights o malilit na laban, kaya gusto niya na masulit ang natitirang lakas ni Casimero
Casimero, kaya kailangan itong sabak agad sa pinakamalalaking laban habang nasa prime pang kanyang knockout power. Dahil sa mga nakaraang issue ni Casimero sa super bantamweight, kabilang ang suspension nito sa Japan dahil sa paglampas sa timbang, may mga seryosong plano na umakyat na ito sa featherweight division para mas madali sa kampo ni Kameda na humanap ng bakanteng titulo o hamunin ang mga kasalukuyang kampiyon sa timbang na mas komportable para kay Casimero. At isa pa, hindi pa iniiwanan ni Naoya Inoue ang mga belt niya sa super bantamweight. Alam natin na hawak lahat ni Inoue ang lahat ng belt sa super bantamweight at plano pa nitong manatili pa sa super bantamweight at kalabanin sa isang mega fight ang sikat na 3 division world champion na si Bam Rodriguez. Kaya kung hihintayin ni Casimero ito ay matagal-tagal pa na paghihintay ito kasi mukhang plano nila na paghanapin ng Inoue versus Bam sa susunod pa na taon. At ang maganda ay napatunayan na ni General Casimero ang kanyang lakas sa featherweight division kung saan yung laban nila ni Nery ay pasok sa timbang na featherweight at mas madali nang maikasa si Casimero sa mga champion sa featherweight dahil may lehitimo na siyang kakayanan para manghamon sa mga ito dahil kinilala na siya sa mga kilalang organisasyon na nagbibigay ng world ranking katulad ng ESPN kung saan pasok na siya sa number 7 sa world ranking nila sa featherweight at naungusan na niya si Luis Nery na nasa number 8 naman. Sa post nga ni General Cuadrolas Casimero ay hinamon na niya ang mga champion dito sa featherweight division at target na daw niya maging 4 division world champion bago siya magretiro. Kaya mukhang talagang sa featherweight division na makikipaglaban si Casimero. Sabi nga ni Casimero ay kayang-kaya niya na talunin ang mga champion sa featherweight katulad ng champion sa WBC featherweight na si Bruce Carrington, sa WBA naman na si Brandon the Heartbreaker Figueroa, champion sa WBO na si Rafael El Divino Espinosa at sa IBF na si Angelo Leo. Kaya napaka-exciting na naman ang hinaharap ni Casimero, lalo na sa ating mga Pinoy boxing fans na taghanga ni Casimero. Pagdating sa featherweight ay malaking hamon ito para kay Casimero kasi mapapalaban siya sa mga higante sa timbang. Ito nga si Rafael Espinosa ay 6-footer pa ito, pero sana lang ay mayakyat niya ang kanyang tanyag na one punch knockout power at tatalab pa rin ang kanyang lakas sa mas mabibigat na boksingero. Sino sa apat na kampyong ito ang tingin mo ay may pinakamagandang estilo para mapabagsak ni Cuadrolas? Si Bruce Carrington ba? Si Brandon Figueroa? Angelo Leo? O si Rafael Espinosa? Samantala, ating pambato na si Pinoy boxing legend Nonito the Flash Donaire na nanatiling WBA Bantamweight World Rank number 3 contender at dahil bagong WBA Bantamweight World Champion na si Jesse Bam Rodriguez, kaya posible na magharap si Donaire at Bam sa ibabaw ng lona. Pero mukhang hindi pa sa malapit na hinaharap dahil ang target ni Bam Rodriguez ay makalaban na magkapatid na Inoue, sina Takuma Inoue at Naoya Inoue. At nito nga lang interview ni Bam Rodriguez pagkatapos ng laban at panalo niya kay Antonio Vargas ay sinabi niya na handa na daw siyang labanan si Naoya Inoue kahit anong oras daw. Depende daw sa kanyang promoter kung may kakasa nilang laban kay The Monster. Ibig sabihin, kahit hindi na niya lalabanan si Takuma Inoue muna at direktang si Naoya Inoue na ang kakalabanin niya ay okay lang sa kanya. Hindi daw siya magre-retiro hanggat hindi niya nalalabanan si Naoya Inoue kasi hindi lang daw pera ang gusto niya kundi legasiya. Ang tanong, pwede kayang manalo si Nonito Donaire kay Bam Rodriguez? Kahit mataas ang respeto ng WBA kay Donaire, kaso lang galing si Donaire sa magkakasunod na talo kina Seiya Tsutsumi at Rico Masuda na isang title eliminator. Kaya dahil dito mukhang kailangan muna ni Donaire na makabawi at manalo sa mga susunod niyang laban upang maging mandatory challenger muli. Siyempre, posible naman na manalo si Donaire kasi may tinatawag nga na puncher's chance, lalo pa at may pamatay na left hook si Donaire at kilalang dominante kapag maliit ang kalaban niya. Pero malaki ang kalamangan ni Bam Rodriguez sa kanya sa ngayon dahil nasa rurok na physical prime itong si Bam Rodriguez, samantalang si Donaire ay may edad na. Kung noon sanang prime ni Donaire at ilaban mo kay Bam Rodriguez ay pwedeng sigurado na tatalunin ni Donaire itong si Bam. Mismo pa nga yung current trainer ngayon ni Bam na si Robert Garcia na naging trainer din ni Donaire ay sinasabi na kung maglaban ang dalawa sa kanilang prime ay walang panama itong si Bam kay Filipino Flash. Magandang araw. General Casimero sumagot na sa hamon ni Picasso.
Walang pag-aatubiling tinanggap ni General Cuadro Alas Casimero ang hamon ng Mexican boxer na si Alan David Picasso. Matatandaan bago ito, tinawag ni Picasso si Casimero na arogante at walang modo, kaya naman iginiit nitong dapat silang magharap sa loob ng ring. Ang tugon ni Casimero, kahit sa bakuran ng kaaway, handa si Casimero na lumaban kahit sa mismong teritoryo ng Viva Promotions, ang promotional company na umahawak kay Picasso. Banat kay Sean Gibbons, ang pagtanggap na ito sa Viva Promotions ay tila patama rin kay Sean Gibbons na may-ari ng Viva. Matagal nang may lamat ang relasyon ni Casimero at Gibbons, halos 5 taon na matapos kumalas ang boksingerong Pilipino sa kanyang dating promoter. Matapang na pahayag, kilala sa kanyang matapang na salita, nag-iwan pa sa Casimero ng mensahe para kay Picasso. Sabi ni Casimero, Picasso, kahit sa bahay pa ng Viva mo, 8 letters, 2 words, pugot ulo. Reaksyon ng mga fans at kritiko, kampo ng suportado. Maraming fans ang excited at umaasang matutuloy ang laban upang muling pumaldo o manalo sa pusta ang mga sumusuporta kay Casimero, lalo na matapos ang kanyang kamakailang panalo laban kay Luis Neri. Babala ng iba, may ilang boxing analyst at fans din ang nagpapaalala na matangkad si Picasso at may estilong jab at takbo. Kaya baka mahirapan si Casimero kapag umabot sa desisyon ng mga huradong laban. Samantala, General Casimero hindi na interesado kay Naoya Inoue. Matapos ang kanyang sunod-sunod na matitinding pahayag, naging malinaw ang pananaw ni General Cuadro Alas Casimero tungkol sa kuryenteng tapatan nila ng Japanese superstar na si Naoya Inoue. Ayon sa mga huling ulat at mismong pahayag mula sa kampo ng boksingero, hindi na si Inoue ang pangunahing focus ni Casimero, kundi ang mga belts o kampyonato sa kanyang timbang. Taas ang sinabi ni Casimero sa kanyang opisyal na pahayag na I'm not interested in Inoue, but I'm interested in all belts. Ipinapakita nito na mas mahalaga para sa kanya ang muling maging world champion at kolektay ng mga gintong sinturon sa boxing, kaysa umasa sa isang partikular na pangalan na matagal nang umiiwas o hindi nagkakatugma ng schedule sa kanya. Matatanda ang ilang taon ding hinabol ni Casimero si Inoue mula pa noong nakansela ang laban nila noong 2020 dahil sa pandemya. Dahil sa dami ng mga naging aberya, mas pinipili na ngayon ni Cuadro Alas na harapin ang sinumang boksingerong may hawak ng titulo o magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad. Mga bagong hamon. Sa halip na mag-aksaya ng laway kay Inoue, mas nakatutok ngayon sa Casimero sa mga boksingerong direktang humahamon sa kanya, gaya na lamang ng nagdaang manghang na patutsada nila ng Mexican boxer na si Alan David Picasso.